And before that, please allow me to render a song para po sa tatlong susunod na magsasalita. Okay? Para po sa kanila, sa pinagdadaanan po nila. This song is for Annie. Pagpasensya ko na, disclaimer po, kung hindi ko po maibibigay ng maayos, medyo emotional lang. So this is for Annie, for Jomet, and most especially kay Mama. Sa lahat po ng mga naiwan, just what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me in your love. Why you never let me go? And though you're in me now, I fall and hurt you still. My love, please show me how to know just how you feel. You have forgiven me too many times. Seems I feel I'm not what you might call a worthy Christian after all. And though I love you so, temptation finds its way to me. Teach me to trust in you with all of our hearts, to lean on my own understanding. I just forget you won't give me what I can bear. Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. You never left their sides. You gave your hand to me to hold you, Lord Jesus. I'm no longer in the cold, and yet I leave you there. When I feel satisfied, I'd like to thank you every day. Not only when I feel that way, 'cause I've never known a man who gave his life for sinners like me. And yet because he loves so, his promise us eternity. We can have these promises, these. We have faith in just believe. Teach us to trust in you with all of our hearts, to lean on our own understanding. I just forget you won't give us what we can bear. Take me out of the dark, my Lord, 'cause we don't wanna be alone. Take us out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. Yeah, my Lord.
So, hindi lang po dyan nagtatapos ang pagbibigay po namin ng mga kanta para sa inyo. This time, nirequest po nila sa akin na bago daw po sila magbigay ng message, kasi pag daw po nag-message sila, baka mag-crack na po yung kanilang mga boses. Meron po silang iaalay na napakagandang awitin po para po sa kanilang tatay, sa kanilang papa po. So please welcome Annie and Jonet. Hello. Paano ba yun? Parang grand finals naman na yun. Tatapatan niyo. Paano naman kami kakanta dyan? Alam niyo po, pag silang dalawa lang nandito, pag wala po tao sa umaga, pinapractice po nila to. Hindi po nila nabubuo ng maayos kasi naiiyak sila eh. Panoorin po natin now kung kaya po nila. Tatapusin para kay Papa. Music daw po. Papa. Kamusta na di na tayo magkikita, mamimiss kitang sobra. Lagi na lang kami ang nauna. Di ba pwedeng ikaw muna amin ang pangamba? Dahil ikaw ang aking mata sa tuwing mundo'y mag-iibang dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong matatana. Pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong nagawa, Papa. Pahinga muna, ako na. La-ta-la-ta-la, la-ta-la-ta-la, la-ta-la-ta-la-ta-la, la-ta-la-la-ta, la-ta-la-ta-la, la-ta-la-ta-la, la-ta-la-ta-la-ta-la, la-ta-la-la-ta. Papa, naaalala mo pa ba? Nung ako'y bata ka, di ba? Aking puso yung hinanda sa mga bagay na buhay ang may dala. Dala ko ang iyong bawat payo at hanggang sa dulo magkalayo man tayo, ako'y tatayo, pangako tatay ko. Dahil ikaw ang aking paa sa tuwing ang
Nabuo nila. Kinractis, nabuo. Alright. So, this time, ibigay na po natin ng pagkakataong ito para po marinig po natin ang kanilang pong mensahe. Siguro pwede na rin kayo magbigay ng message for everybody and kay Papa. And I would like to welcome po yung family po ni JM na nasa labas. Si Tatay, si Papa, nandyan. And yung sister ko po, tsaka yung brother ko nandito rin po all the way from Laguna. Alright, so this time unahin natin ng bunso na magbigay po ng kanyang kwento, maikling kwento regarding po sa mga memories po na hindi niya makakalimutan with Papa. And ang kanyang mensahe po, hindi lang po kay Papa, kundi para po sa inyo lahat. Palakpakan po natin, ladies and gentlemen, Annie. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Salamat po sa pagpunta sa last night ni Papa bago siya i-cremate tomorrow. Ayan, thank you po sa effort ng lahat, especially sa mga kamag-anak ni Papa, tapos kamag-anak ni Mama. Then, yung mga kapitbahay din namin, sobrang nagtutulungan talaga. Thank you very much po. Salamat po sa mga effort at sa time ninyo para kay Papa. Ayun, gusto ko din magpasalamat kay Papa kasi ang dami kong core memories sa kanya, especially nung bata pa kami. Pero kapag kinuwento ko kasi lahat dito, baka next year pa tayo matapos eh. So, ikakwento ko na lang yung mga pinaka natatandaan ko sa kanya mula nung bata pa kami. Si Papa kasi nagtatrabaho siya sa Fishport. Tapos uuwi siya ng madaling araw, like mga 3 a.m. or 4 a.m. May pasalubong siya sa aming siopaw, ganyan, pizza, ganyan. Mga, ano ba yun? Tapa? Yun. Ang sarap kasi noon, lagi kong inaabangan yun kahit na nakapikit pa yung isa mata namin. Tapos gigising kami sa madaling araw kasi lagi siyang may pasalubong. Sobrang hindi nawawala sa isip ko yung mga ganung memories na kasama namin si Papa. Lately lang yung itong nagpapaalam na siya kasi sabi niya noong Sunday, sabi niya sa akin around 3 p.m. sabi niya, "Nak, magpapaalam na ako. Di ko na kaya," sabi niya. Tapos, ang nasabi ko na lang, "Pa, magpahinga ka na kasi napapagod ka na eh." Gusto pa sana namin ilaban. Kaya lang pag nakikita ko si Papa na ganun nahihirapan, parang mas gusto ko na lang din na magpahinga siya. Kasi yung paulit-ulit yung pain, paulit-ulit yung hirap na nararamdaman niya. Ang hirap niyang tingnan. Yung hardest part is yung kailangan na manggaling sa akin, manggaling sa amin, yung salita na, "Pa, sige na, magpahinga ka na." Kasi parang ayun lang yung hinihintay ni Papa. Nung sinabi ko yun, lumuwag yung loob niya. Tapos, umuoo na lang siya sa lahat ng sinasabi ko. Nag-a-agree siya. Tapos wala na akong ibang naisip ng time na yun, na bago siya lagutan ng hininga. Sabi ko, mag-pray tayo pa. Tumanggap ka sa Diyos. May ka ng tawad sa mga kasalanan mo. Napakasakit. Ang sakit mawalan ng tatay. Pero somehow, mayroong relief. We are relieved. Kasi yung nasa isip namin na hindi na siya masasaktan ulit. Hindi na kailangan tahiin yung tiyan niya. Hindi na kailangan isaksyon yung lalamunan niya. Nakakaluwag sa dibdib. Kaya kahit papano, kita nyo nakakapag-joke pa kami, ganyan, kahit na, wala na nga si Papa. Pero kung ikaw anak ka, tapos makikita mong paulit-ulit na nahihirapan yung tatay mo, mas pipiliin mo na kung saan siya makakaramdam ng comfort. Kaya nagpapasalamat ako sa Papa ko.
sa lahat ng mga memories na na-share naming dalawa, na-share naming family. Hindi ko makakalimutan na yung mga pangaral niya, laging may laman. Hindi ko alam kung paano ko natatandaan lahat, pero nai-impart niya talaga sa akin yung mga gusto niya sabihin. Kaya siguro din ako naging medyo responsableng tao dahil din sa papa ko, dahil din sa mga pangaral niya. At saka kasing mangaral nito, lagi siyang, anak, Ani, kailangan pag-aralan mo mabuti to ha, mag-aral ka mabuti kasi paano pag wala na kami? Paano pag wala na kami ni mama mo? Ganon siya magsalita palagi. Lagi niya iniisip yung future. Kaya sobrang thankful at saka sobrang proud ako sa papa ko. Kung bibigyan pa ako ng isang pagkakataon na papiliin kung sino magiging tatay, si papa pa rin ang pipiliin ko. I love you, Papa. We will miss you. Pero alam namin na kasama mo na ang Diyos sa langit. At yun ang papagaan ng loob namin. Thank you and I love you. Thank you, Ani. Alright. Laman po ng mensahe po ni Ani and yung kanyang po mga salita kanina ay yung pain at saka yung hardest decision. Saksi po ako dyan. Kung ano man po yung napapanood nyo sa TV ngayon, yung mga pinagdaanan po ni Papa dyan, wala pa po yan sa 1% ng hindi nyo po maaatim na panoorin kung gaano po naghirap at lumaban si Papa. Sobra po. Wala pa po yung napapanood nyo. And doon naman po sa hardest decision, yung sinasabi ni Ani. Ako, si Ani, si Yuen, tsaka si Jomet po, yung huling kasama po ni Papa sa emergency last Sunday night. Ang pinakamasakit na nakita ko po ay yung humagulgul po si Ani at tsaka si Jomet. Nung tinanong ng doktor kung nasa kanila pong mga desisyon na kung ile-let go na si Papa or i-revive pa. Nakita ko po yung dalawang magkapatid. Kasi si Mama po nasa Cavite kasi pagod na po si Mama. So akala lang namin just a normal emergency situation lang po na maiuwi pa ulit ng Cavite. So nung nakita ko po, tumatakbo si Jomet, nasa kotse kami ni Ani at saka si Yuen. Si Jomet umiiyak na kailangan na daw natin mag-decide, Ani, ano bang gagawin natin? First time ko pong nakitang ganun si Jomet. Ano bang gagawin natin? Sabi namin, ano nangyayari? Ako na nagkukwento, please allow me. Sabi ni Jomet, sabi ng doktor, yung baga daw ni Papa, punong-puno na ng tubig. And nagulat yung doktor kung paano daw nakakahinga pa si Papa, nung moment na yun. Tapos nag-breakdown na sila na sabi ni Ani, Kuya, usap tayo. So binigyan ko sila ng time, pero hindi ako nakatiis kasi nagbe-breakdown na yung dalawa. So nakikinig lang ako. Then sabi ni Ani, totoo po yung sinabi ni Ani na sabi niya, gusto pa sana nilang ilaban. Kaya lang, torn sila, gustong ilaban, and yet hirap na po si Papa. Yun po ang masasabi ko na hardest decision po na nakita ko between kay Papa at saka dun sa mga anak niya. And now, speaking of anak, I would like to call on stage po ang panganay po sa dalawa. Ayan, ang pinakagwapo, ibigay niyo na po sa akin. Pinakagwapo sa nakita ko sa Katleya. Sa buong Pilipinas, buong Qatar. Ladies and gentlemen, palakpakan naman po natin, my Jomet.